Maisela Hotel. Good morning mga first timers, 6 AM. Tulog kami ni Kulas ng mga bandang 11 PM. May sapat na tulog kami, sapat na pahinga. Nakapag-edit kami ng i-upload namin today. Hindi pa rin naman maaraw, pero maganda ang panahon para sa pag-drive. So meron tayo ngayong pupuntahan from Bukidnon straight to North Cotabato. Ayan. Meron kami pupuntahan na isang peak, isang mataas daw doon na lugar na tinatawag Alayos Peak. Usura, pero Alayos Peak, pero Alayosans Peak. Ayan. Yun yung pupunta namin. So makikita namin parang yung North Cotabato. Ayan. Nagahang pa yung utak ko kasi kagising ko lang. Along the way, hinto daw kami para mag-breakfast. Siyempre, alam nyo na, hindi natin pwede simulan ng araw nang hindi tayo nagkakape. Kape muna, bago ang lahat. Isa sa mga napansin ko dito sa Mindanao, mga first timers, yung kalsada nila, yung ganito, pag sa mga looban, like sa mga barangays, 2 lanes, pero sobrang lapad niyan. As in, kaya ang 3 sasakyan dyan sa buong kalsada ha. Pero pag dun ka naman sa city, yung kalsada nila 4 lanes, akala mo NLEX. Ganun kalapad yung mga kalsada na dito. Kaya iwas yung mga congestion ng mga sasakyan. Bibihira lang mangyari. Sa pinaka-city, oo, meron. Pero hindi tulad ng yung walang kalawa talaga. Sa mga probinsya na tulad na ganito, naging sa mga tulad ng mga probinsya na ganito, hindi lahat ng mga pamilya dito o mga bahay-bahay ay meron silang sarili mga sasakyan nila. Kumbaga, yung means of transportation sa ganito mahirap. So, kahit na malayo ang school, para sa mga estudyante, nilalakad lang talaga yan. Kahit kano pa, kahit ilang kilometro pa yan. Kasi naranasan ko yan. Nag-aaral ako sa Aklan, from kinder to high school. Sobrang layo ng bahay namin, pero araw-araw nilalakad namin. Part of growing up yan pag ikaw ay nasa mga probinsya. Ilagpasan na natin yung boundary mga first timers. From Bukidnon, welcome to North Cotabato. First time. Malabati talaga yung mga tao dito. Nag-stop over muna tayo kasi magpapalipad daw muna si Kulas ng drone. Pero grabe, nasa bangin ako ngayon. Sobrang ganda ng view ko. Papakita ko sa inyo, wait lang. Puro hamog, no?
nandito pa rin tayo sa South, North Cotabato. Pero ito na yung part na ano, siguro mas maraming mga Muslims na dito kasi karamihan na ng mga babae dito na nakikita ko may mga hijab na. Yung hijab, ito yung nakalagay sa ulo ng mga babae, yung tela. So malamang ito na yung sinasabi ng pulas na lugar na mas maraming Muslims na naninirahan. Sige, bakit pa ang seryoso ko? Wala kasi kape. Kape, nasa build kape na yan. Sabi ni Kulas, hinto daw kami para magkape. Siguro mga nakakadalawang oras na kami na hindi pa nakakahinto, hindi pa kami nakakahanap ng pwede namin pagkapehan. Kape, kailangan ng kape. Nicolai's Lutong Bahay. Almost 2 hours din tayo, no? Right? Maybe Hour and a half. Time for coffee, mga first timers. Ang ganda. Dito? Yes po, dito po, hindi pa natapos. Oo nga. Pwede pasukin po to? Pwede pumasok? Ano pong ano dyan? Kasal Anong po ganap? ng Muslim po bukas. Ah! Yes po. Para saan po yung katre? Yung higaan po yun, di ba? Kama yun? Yes po. Parang ipakita tayo ng lalaki sa side ng babae. Yung sitwasyon nila, paano sila yung life po nila. Sitwasyon ng mga life kasi nila. gusto po nila, gusto nila yung proper, yung anak nila na mailagay po sa, Sa maayos sa na... mga ayos na kalagayan po. Makita po nila na mayroong bed, mayroong yung bedsheet, may mga kulang, ito po mga lalaki. Parang yun ang ano nila, Yan yung po nila yung culture. kultura ng mga Muslim. Dapat may Being promise right to niya be. Yes. sa magiging asawa niya na may future na maganda. Sila, yung asawa niya at saka yung anak nila. Yes po na may maayos na higaan, yung ganyan po. Kasi after kasal, dadalhin po yun yung katre, yung bed po nila. Dadalhin po yun sa bride po, sa bahay ng bride. Ang galing nun. Bukas Ngayon ko po lang yun natutunan. mangyayari. Dito mangyayari. Yes po. Ay, naman po, pag-inis ng maayos. Kasi Oo. restaurant po ito eh. Apo. So usually, mga first timers, ganito pala ang setup ng mga kasal. Ang ganda naman. Diyan yung altar, ano? Sana maka-experience ako ng kasal ng ano. So, hindi ka pa nakadala. Hindi pa. Bukas po sir, kung gusto niyo po Feeling ko parang hindi na, babiyahe din kasi kami, tatawid na kami ng ano. Pero 'di ba? Ang ganda, no? Ito bago, ang daming bago sa atin dito. Ang dami nating natututunan, ang dami nating nalalamang iba't ibang kultura. kahit yung nagkakasal siya, kumakain ng pusit. Alam yung sabi, patapusin mo na yung kasal bago kakain. Sa kanila mo hindi. While kinakasal, kumakain pusit. Kasi parang meron yatang ano, ang mga Muslims na dapat hindi nagugutuman palagi, 'di ba? Yes. Yan. Oo. Correct me. Ay! Basta ganun. Ay, sorry, lagay mo yan sa vlog mo. Oo, isasama ko 'yan. Oo. Hindi mo nag-search ka. Isasama kita. Kakain lang kami, tapos magpapahinga konti, tapos babiyahe din kami. Okay po. Salamat. Salamat. Okay po, may dala pa talaga ako. From the fish pan from the boat. Get a fever after the pantat will bite you. Gusto sabi ni Kulas dun sa may babantay. Sa vlog niya yun Meron kasi mga hate doon. Sabi niya, kuha ka ng isa. Sabi sa kanya nung staff, hindi pwede kasi matutusok tayo. Lalagdating ka pag tatusok ka ng hito sa kamay. Transfer ako ng mga files ko dito. Kalimutan mag-transfer ng files. The Magic Omelette Kulas style. Ito yung beef steak ko na in-order. Ito yung garlic chicken. So, magkakaiba kami ng in-order pero lahat hindi ko man yan. We haven't actually eaten I don't think we've had any rice.
Kahit coffee, wala. Oh. So we got an omelet, we got garlic chicken, we got beef steak, we got rice, we got coffee. Life is good. Let's eat. See you in a bit. I think we're nearby the main highway. Okay, we're in Carmen. Yeah. Maybe in 5 kilometers we hit the main highway. And we're gonna pass through across Piquet to Aliosan and take this little mountain turn off. It's maybe about 5 kilometers to here. Aliosan Peak. That's the plan. Yeah. Rock on. Okay. Bye, Nicolai's Place. Bye bye. Woo! Hello kuya. Nanay, ano po to? Bibingka? Oo. Lagi po bang may ganito dito? Or pag Burmans lang? Ah, lagi. Palagi talaga. Bili tayo pagkain natin sa daan. Bibingka, 20 pesos lang. Alam the world. Gano'n po kalayo dito yung Alionas, ano eh? Peak? Mahigit 1 oras pa? Ah, malapit na. Tara. Bumili rin si Kulas. Kanya-kanya kami. Salamat po, kuya. Hi! Come on! Up! Woohoo! Kahit sobrang bilis ko na, 0 pa rin. Ano pa kaya pag pumalo ng 5 yan, di ba? Joke lang. Maraming salamat sa Book to Wheel na pinahiram tayo ng scooter. Yan, ang Book to Wheel na isang online scooter rental na kung saan pwede ka mag-rent ng kahit anong scooter na gusto mo. Pag kunwari napunta ka sa isang lugar na gusto mong libutin yung city, kung ano man meron nandun, at wala kang means of transportation, pwede ka mag-book sa Book to Wheel ng scooter. No? At para mas mapadali ang pag-book nyo ng scooter, panoorin nyo to. Kaya itong scooter ko, Book to Wheel to. Maraming salamat kay Sir Arthur na may-ari ng scooter na to. Kaya kunwari, mapunta kayo ng CDO at kailangan nyo ng scooter, magpupunta kayo online at piliin nyo yung scooter ni Sir Arthur. Suwabe, mabilis, tsaka malakas sa mga akyatin. Laban! Salamat, Wheel. Ayun, nasa Sikulas.